Si Rendon, Oo. nakakasama nyo na sa Moto Club, hindi ba? Yeah, nagyaya kami ng isang ride, sumama siya kasama sila Watermax saka sila Jetlao. So, the story of Rendon is napaaway kami sa kanya before. That is true. Oo, narinig ko yun. Yung... Kasi wala naman kaming alam sa social media. Ang alam Oo. lang namin, tinitira niya yung kapatid namin, si Mark Tingris. So, syempre, as a member, tapos may social media na rin kami. Which is, very raw. So, nag-create kami ng content na ipinagtatanggol namin at pinariringgan namin siya. And lumalaban talaga siya. So, ready na kami. Susugudin na namin na sa group eh. Tapos, recently lang namin nalaman, dito pala sa social media, pwede ka rin pala mag-acting-acting. Oo. Doon nyo lang nalaman na... Doon nyo na lang nalaman, character pala siya. Character lang yung... Pag nakita mo pala siya sa totoong buhay, mabait pala siya. Okay pala siya. As in, siya nga nagsabi sa amin mismo na na huwag kayong mapipikon sa akin. Pero iba talaga yung pikon namin that moment. As in, nandun na kayo Si sa Ping, part... susugudin niya na yun eh. Oh. As in, inaalam na namin yung address, pupuntahan namin. Ano kayo, magkakasama kayo nito nung pinag-uusapan nyo to? Oo. As in talagang from that moment, pupuntahan natin tapos tatanungin natin kung ano talagang problema niya. Dahil social media nga kasi. So, hindi rin namin alam. Bago Paano lang nag-spark kami. yun? Saan nag-start? Kay yun kay Coach Chot sa Gilas. Kasi si Ping, di ba, premier member ng Gilas Pilipinas natin. So, hinamon. Actually, si Ping ang naghamon. Kasi binabash si Coach Chot. Sabi ni, siya na lang daw papalitas coach. Wala daw kwentang coach. So, pinagtanggol ni Ping si Coach Chot. Which is, dapat talaga naman, as a player, dapat nga si Coach Chot, parang tinatrato nating bayani kasi they fight for our country. Yung Gilas natin, whatever happens, win or lose, dapat nakasupport tayo. Si Rendon, binabash niya. So si Ping, wala siyang choice kundi pagtanggol si Coach Chot. Tapos sinabi niya, one-on-one na lang tayo kung magaling ka mag-basketball. Lumaban tong Rendon. Yun yung history. Kaya, paano siya nag-die down? Yung parang, di ba, medyo mataas yung tension. Nag-sorry ba si Rendon sa inyo? Wala. Acting, as in lang talaga, sagutan sila sa social media. Sabihin mo kung saan. Sige. Ganyan. Hanggang hindi naman natuloy. Pero kung matutuloy yun, why not? Diba? Alam ko mainit na kayo lahat eh. One-on-one lang. Kahit si Gako, alam ko mainit din si Gako. Hindi, ang ginawa namin, dinivert namin kay Gako yung bago ka lumaban sa premier na basketball player, dito ka muna sa bangko. Oo. Tapos pag nanalo ka sa bangko, saka ka magkakaroon ng chance kalabanin yung mga star player kagaya ni Ping Gris. 50 greatest of all time natin yung sa Ping eh. Kumbaga sa PBA, isa yan, 50, ano ba yung 50? 50 katao sa buong Pilipinas na pinakamagagaling. So bago mo makalaban isa dyan, dito ka muna sa bangko. Diba? Parang tournament. Ano ka muna mag-shortcut. Huwag ka kayo taguro kagad. Oo. Durog ka doon. Pero nakakatawa din kasi talagang gustong-gusto ata ni Rendon yung pinupoke niya kayo kasi lumalabang kayo lahat doon eh. Oo, hindi namin alam na talagang pinipish out niya kami lahat. So, pati si Alvin Patrimonio nadamay kasi naalala ko, tinanong ko pa si Boss Cap eh. Sabi ko kay Alvin Patrimonio, Boss Cap, ikaw na lang kaya muna lumaban dito. Sabi ni Boss Cap, laban din daw siya. Mainit din siya. Ngayon, napunta si Rendon kay Alvin Patrimonio. Kasi hinihintay niya eh. Talaga nakaabang sila eh. So, pati sila Japet, alam mo yun, damay-damay na lahat. So, at the end of the day, nakakasama na namin si Rendon. And then, nakakatuwa. Dahil, syempre, pag sumama kasi sa amin, mapupunta kasi sa, sa Bible study group namin. So, nag-Bible study group kami nung nag-ride kami. Ngayon, nagsisimba na si Rendon Labador. Wow. Nandiyan na sa CCF. Galing. Basketball pala ang magpapabalik sa kanya sa Diyos. Oo. Yes. Dahil kung hindi, yari din siya. Sino nagpa-umpisa ng Bible study dito? Actually, si JJ Helterbrand kasi yung nag-lead ng PBA Moto Club namin. And ang priority kasi ni JJ, pag sumama ka sa amin, we will make sure na bibigyan ka namin ng words of God. So, nagba-Bible study kami while riding.
So, doon naman natutuwa yung mga misis namin, mga girlfriend, na pag sumama ka sa amin, sa group namin, meron talagang Bible study. Habang umaandar kayo nito? Hindi naman. No, pag Hindi nagbe-breakfast na, Ah, di ba, okay. pupunta kami, Mm. and then pagdating namin sa place, meron kaming gatherings ng Bible study. Nagsishare kami ng mga Bible verses and Mm. everything, nagpe-pray kami. Ang bobo ko naman nung sila. Bakit? Habang umaandar sila, nagba-Bible studies. Hindi, pwede rin naman. Baka mayroon nag-aano sa kanila. In Dalaga- the beginning. Nag-i-intercom kami. Nag-intercom din sila eh. Doon Ah. sila din nag-uusap eh. Pero yun yung pinaka-priority namin pag nag-ride kami. Mm. Mas nakatulong ba yun sa closeness ninyo? Yung Oh, yeah, Bible definitely. Kasi yun yung pinaka for me as we've been doing Bible studies since 2013. Oh. Mm. Oo, so Ginebra days ko pa lang. Mm. So nakakatuwa na naging close kami ni JJ Helterbrand Mm. dahil sa Bible study. Mm. So for me as a Christian or as a person, I suggest sa mga tao na you always look forward sa sino yung magiging kaibigan mo. Mm. And then nakakatuwa na naging kaibigan ko talaga si JJ. At yung misis ko pa mismo nagsasabi na, at yung parents ko nagsasabi na always cherish yung friendship mo kay JJ kasi si JJ yung nagdala sa akin Mm. sa faith ko kay Lord. Galing. Mm. So, tsaka ang ganda rin na parang pag nagra-ride kayo, hindi lang busog yung mata ninyo, yung katawan ninyo, pati yung spiritual. Yeah, Mm. puso. Kasi ang ganda, tsaka yung malalim na rin ang pinag-uusapan ninyo eh, di ba? Yeah, that's Parang, correct. ang pangit lang kasi nung yung friendship na puro Puro lang, vices. Oo, tsaka mabababaw lang yung Oo. pinag-uusapan, mga Mm. chicks, mga Mm. ganyan. Mm. Dumating ka ba sa puntong ganun? Na may nabababawan ka na sa mga usapan ng Oh, mga- yeah, definitely. May mga kaibigan ka kasi talaga na iwas tayo dito. Mm. Parang hindi ka nag-improve. Oo. Mm. Hindi ka, yung, ano ba yung wordings? Hindi ka, Lumalalim. oh, so, Yun, yung hindi hanapin ka mo talaga. nag-improve, parang Walang hindi ka growth. nag-growth. O walang yun, grow. hindi ka nag-growth. Mm. So, hanapin mo talagang kaibigan is yung mag-growth ka. Mm. Meron ka bang phase sa buhay mo na parang sabihin na natin parang napariwara? O yung parang hindi mo na nakilala yung sarili mo? Parang masyado ka ng masama. Mm. May sequence. Pero at the end of the day, yun nga, of course, ang pinaka-important naman sa atin, aside kay Lord, is yung family natin. Mm. So, you always think na as long as nandito yung family ko, I will continue moving Mm. forward. Mm. And growing up, kasi kahit na 40 years old ka pa, kahit 40 years old na tayo, we're still learning. Mm. We're still growing up. So, yun. Yung mga friends mo talaga, i-filter mo na eh. Pagdating mo ng gantong edad, filter na natin yung mga friends Oo. natin eh. Totoo. Di ba? Sayang yung na sa oras eh. Oo, kahit sa akin, yung ganitong edad, yung mga 30, siguro pa 40, medyo lumiliit na yung circle. Oo. Oo. Tapos nakikilala mo rin yung mga totoo mong kaibigan Mm. na okay lang kahit ilaglag mo kasi hindi naman makakatulong sa iyo as a person eh. Mm. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.